Mga kabayan, mukhang ito pa ang magiging multi-role fighting aircraft ng Pilipinas. Dahil mayroong isang bansa ang nangakong tutulungan ang sandatahang lakas ng Pilipinas para sa kanilang modernisasyon. Kasama sa kanilang tutulungan ay ang Air Force ng Pilipinas, kung saan ino-offer nila ang kanilang twin-engine at most advanced na jet fighter. Pero bago natin alamin kung anong jet fighter ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Dahil maraming bansa ang nababahala sa pag-aangkin ng China sa South China Sea, kabilang na ang mga isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na kung saan ang lugar na ito ay daanan ng mga commercial vessel ng iba't ibang bansa. Kaya maraming bansa ang gustong tumulong sa Pilipinas, upang palakasin ang sandatahan nito, para madepensahan ang karagatan sa West Philippine Sea. Isa na dyan ang kumpanyang panghihimpapawid ng Italy na Leonardo, na parte ng Eurofighter Consortium, kung saan nangako ito na handang tulungan ang modernisasyon ng Pilipinas, para maging capable, self-reliant, and unmatched deterrence posture. Sinabi ng Leonardo na ang Pilipinas ay nangangailangan ng more capable fighter aircraft, para mapalakas ang national defense at territorial security. At ang aircraft na ito ay ang Eurofighter Typhoon Tranche 5, na isang multi-role fighter na gawa ng Leonardo. Sinabi din Leonardo na ang aircraft na ito ay may magandang makina, mababa ang maintenance costs at mayroong malakas na radar. Para magkaroon kayo ng idea sa Eurofighter Typhoon Tranche 5, aalamin natin ang kanyang kakayahan. Ang Eurofighter Tranche 5 ay isang twin-engine at latest version ng Eurofighter Typhoon. Ito ay mayroong advanced radar system na bagong Captor E, ECRS MiG-2, Active Electronically Scanned Array Radar, kung saan pinalakas ang kanyang target detection sa himpapawid at sa lupa. Ito ay may detection range na mahigit 370 kilometers, depende sa size ng aircraft. Ang aircraft na ito ay pinalakas ang kanyang electronic warfare para sa kanyang self-protection, electronic attack, at suppression destruction of enemy air defenses. Pinalakas din ang kanyang avionics at bago ang kanyang cockpit para sa future upgrade. Ang Eurofighter Typhoon ay may bilis na 2,495 km per hour at may 3 hours na combat patrol. Ang kanyang Beyond Visual Range air-to-air missiles ay AIM-120 AMRAAM na may range na 160 km, at MBDA Meteor na may range na 200 km. Ang kanyang anti-ship missile ay Marte-ER na may range na mahigit 100 km. Ang kanyang air-to-surface missile ay Storm Shadow Scalp EG na may range na 550 km, Brimstone na may range na 60 km, AGM-88 HARM na may range na 300 km, at Taurus KEPD-350 na may range na less than 500 km. Maganda din ang kanyang mga missiles kaya may ibubuga din ito sa mga labanan. Baka mauna pa ito na makuha ng Pilipinas dahil ang Leonardo talagang gusto tulungan ang Pilipinas na magkaroon ng multi-role fighters. Sinabi pa nila na defending the Philippines is defending Europe. Kapag ang Pilipinas ay nagtatanggol ng kanyang mga hangganan sa rehiyon, hindi lamang nito pinoprotektahan ang sarili niyang interes kundi pati na rin ang mga interes ng Europa. Ang ibig sabihin nila na ang pagtulong nila sa Pilipinas ay pagtulong din sa Europa. Alam nyo namang pag na-control ng China ang South China Sea at West Philippine Sea, pwede na nila i-block ang lahat ng mga commercial vessel na dumadaan dyan. Trade route kasi ang lugar, maraming bansa ang maapektuhan pag na-control ng China ang mga yan, tataas ang kanilang gagastosan pag umikot pa ang kanilang mga commercial vessel ng malayo. Ito talaga ang dahilan kung bakit maraming bansa ang gustong tumulong sa Pilipinas, dahil malaking tulong din sa kanila pag nadepensahan ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Kaya ang Italy talagang desidido na tulungan ang Pilipinas, pag kinagat ng Pilipinas ito, baka kahit pang matagalan na bayaran papayag sila. Sana kagatin na ng Pilipinas ito, dahil maganda din mag-offer ang Italy. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.